Noong Marso 8, 2023, isang bagong kasal ang nag-check-in sa isang tahimik na beachside resort sa Florida upang gugulin ang kanilang honeymoon. Ang babae, ang 29 taong gulang na si Elena Rivera, ay isang transgender na babae na legal na nagpalit ng kasarian ilang taon na ang nakalipas. Ikinasal siya kamakailan sa 31 taong gulang na si Danielle Carter, isang construction worker mula sa Georgia. Nagkakilala sila online at nag-date ng halos isang taon bago magpasyang magpakasal. Hindi pa lubusang napag-uusapan ng detalyado ni Danielle ang nakaraan o identidad ni Elena. Ang nagsimula bilang isang romantikong bakasyon ay naging isang trahedya at marahas na kaso na ikinagulat ng lokal na komunidad. Si Elena Rivera ay ipinanganak sa San Antonio, Texas. Mula sa murang edad, nakadama siya ng pagkakaiba sa ibang mga batang lalaki sa kanyang edad. Habang tumatanda, lalong naging sigurado si Elena tungkol sa kanyang identidad. Sa edad na 22, sinimulan niya ang proseso ng kanyang gender transition. Pagsapit ng 26, nakumpleto niya ang kanyang medikal na pagbabago at legal na pinalitan ang kanyang pangalan at gender marker sa lahat ng opisyal na dokumento. Nagtrabaho si Elena bilang isang freelance graphic designer na nagpahintulot sa kanya na mamuhay ng nakapag-iisa at mapanatili ang isang pribadong pamumuhay. Kilala siya ng mga kaibigan at kasamahan sa trabaho bilang tahimik, mabait, at lubos na nakatuon sa kanyang trabaho. Si Danielle Carter naman ay lumaki sa isang maliit na bayan sa Timog, Georgia. Lumaki siya sa isang konserbatibong tahanan at nagtrabaho ng matagal bilang isang construction worker. Kilala si Danielle sa kanyang mga kasamahan sa trabaho bilang isang mapagkakatiwalaan at masipag na tao. Bagamat hindi siya masyadong aktibo sa social media, paminsan-minsan siyang gumagamit ng mga dating api upang makilala ang mga bagong tao. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang taong nagpapahalaga sa katapatan at katapatan sa mga relasyon. Noong Pebrero 2022, nagmatch sina Danielle at Elena sa isang dating api. Nagsimula ng kaswal ang kanilang mga pag-uusap, ngunit mabilis na naging regular na video calls at madalas na pagte-text. Pinili ni Elena na huwag ibunyag ang kanyang transgender na identidad sa simula ng relasyon. Nakaramdam siya ng kaba sa pagtanggi at mas piniling maghintay hanggang sa maging maseryoso ang relasyon. Sa paglipas ng panahon, naniwala siya na talagang nagmamalasakit si Danielle sa kanya kung sino siya at natatakot siyang baka masira ang kanilang relasyon kapag ibinahagi niya ang kanyang nakaraan. Lalong tumibay ang kanilang relasyon sa paglipas ng mga buwan. Ilang beses silang nagkikita, kung saan lumipad si Elena patungong Georgia at si Danielle naman ay nagpalipas ng ilang weekend sa Texas. Sa kabila ng ilang pagkakaiba sa pinagmulan at personalidad, nagbahagi sila ng magkatulad na mga halaga tungkol sa pamilya, tiwala, at pagsisimula ng bagong buhay ng magkasama. Nagpropose si Danielle kay Elena noong huling bahagi ng 2022 sa isang hapunan sa isang lokal na restaurant sa Georgia. Tinanggap niya ito ng may pananabik, ngunit hindi pa rin inihayag ang kanyang buong pinagmulan. Noong unang bahagi ng Marso 2023, nagdaos sila ng isang maliit na seremonya ng kasal na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at ilang kamag-anak. Karamihan sa panig ni Elena ay mga kaibigan mula sa kanyang pinagtatrabahuhan, habang ang pamilya ni Danielle ay limitado sa ilang pinsan at isang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ng seremonya, nagpasya silang mag-honeymoon sa Florida. Nag-book sila ng 5 gabing stay sa isang tahimik na beachside resort sa Clearwater Beach, na kilala sa payapang kapaligiran at magagandang tanawin. Sa panlabas, mukhang normal ang lahat. Ang mag-asawa ay tila masaya at relax. Inilarawan sila ng mga staff ng hotel bilang magalang at mapagmahal. Madalas na gumugol si Elena ng umaga sa pag-e-sketch malapit sa balcony habang si Danielle naman ay nag-enjoy sa paglalakad sa baybayin. Nagkuha sila ng litrato ng magkasama, kumain sa mga lokal na restaurant ng seafood, at nanood ng paglubog ng araw sa gabi. Ayon sa ibang mga bisita ng resort, mukha silang isang bagong kasal na nag-enjoy sa kanilang unang linggo bilang mag-asawa. Sa mga unang araw na yon, walang malinaw na palatandaan ng labanan. Nakita silang nagtatawanan sa almusal at nagbabahagi ng inumin sa resort bar. Nag-post si Elena ng ilang litrato sa kanyang pribadong social media account, ngunit inilihim ang karamihan sa mga detalye ng biyahe. Wala siyang sinabing sinuman sa kanyang mga pinagkakatiwalaan tungkol sa kanyang mga alalahanin o takot, at si Danielle ay tila kalmado at kontento.
Gayunpaman, may mga sandali na si Daniel ay tila mas tahimik kaysa karaniwan, lalo na pagkatapos ng mahahabang pag-uusap sa kanilang silid. Ayon sa isang staff member, napansin niya na mukhang balisa si Daniel matapos tumawag sa telepono noong ikatlong araw nila. Si Elena naman ay patuloy na kumilos ng normal at magalang na nakipag-ugnayan sa mga staff member at iba pang mga bisita. Hindi alam ni Elena, isang serye ng maliliit na pangyayari ang nagsisimulang maganap. May nagbago bagamat hindi pa ito nakikita mula sa labas. Ang nagsimula bilang isang romantikong honeymoon ay malapit nang maging isang bagay na mas madilim. Ang payapang beach resort, na dapat sana ay isang lugar ng pagdiriwang, ay malapit nang maging tagpuan ng isang marahas na krimen na magtataas ng mahihirap na katanungan tungkol sa identidad, tiwala, at takot. Sa ika-4 na araw ng kanilang honeymoon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang umaga ay nagsimula tulad ng iba. Nag-almusal ang mag-asawa sa open terrace ng resort. Umorder si Elena ng kanyang karaniwang kape at prutas habang si Daniel ay nanatiling tahimik, nakatitig sa karagatan. Napansin ng mga staff member na mukhang malayo ang loob ni Daniel. Sinubukan ni Elena na magsimula ng small talk, ngunit malinaw na may bumabagabag sa kanya. Tanong niya ng marahan, may problema ba? Simpleng umiling si Daniel at sinabing, pagod lang. Pagkatapos ng almusal, bumalik sila sa kanilang silid. Naligo si Elena habang si Daniel ay umupo sa gilid ng kama, nag-scroll sa laptop ni Elena. Madalas itong iwanan ni Elena na bukas upang magtrabaho sa mga sketch o sumagot ng mga email. Hindi malinaw kung sadyang tiningnan ni Daniel ang kanyang mga file o nadiskubre niya ito nang hindi sinasadya. Ang nakumpirma kalaunan sa mga ulat ng pulisya ay nakakita siya ng isang medical na dokumento na nakaimbak sa downloads folder ni Elena. Isang liham mula sa isang klinik na nagbabalangka sa ilang bahagi ng kanyang proseso ng pagbabagong kasarian na may petsang ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng pagtigil sa timeline dito. Walang nakakaalam kung gaano katagal eksaktong nanatili si Daniel sa silid ng mag-isa o kung gaano katagal niya tiningnan ang mga dokumento. Lumabas si Elena ng banyo at napansin ang pagbabago sa kapaligiran. Nakaupo ng matigas si Daniel, nakabukas ang laptop sa kanyang kandungan. Mukhang blanko ang kanyang mukha, ngunit nakatuon ang kanyang mga mata. Napansin ito agad ni Elena. May nakita ka ba? Tanong niya ng tahimik. Hindi sumagot si Daniel sa simula. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang laptop at tumingin sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit malamig. Naniga si Elena. Ilang beses na niyang inisip ang sandaling ito, ngunit palaging umaasa na hindi ito darating ng ganito. Umupo siya sa tabi niya, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Daniel, sasabihin ko sa'yo, sabi niya, medyo nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko sana na sabihin sa'yo ng mas maaga, pero natakot ako. Natakot sa ano? Sagot ni Daniel. Sa akin. Hindi ko gustong mawala ka, sabi niya. Sasabihin ko sa'yo kapag naramdaman kong tama na ang oras. Tumayo si Daniel, naglakad-lakad sa silid. Hindi siya nagtaas ng boses, ngunit lalong. Bumigat ang tensyon sa hangin. Kaya, ano pa ang hindi ko alam? Tanong niya. Alam ba ng pamilya ko? Alam ba ng mga kaibigan mo kung sino ang pinakasalan ko? Walang sinuman ang naglilihim sa'yo, sagot ni Elena. Ako ang taong inibig mo. Hindi iyon nagbago. Ngunit para kay Daniel, nagbago ito. Sa kanyang paningin, hindi na siya ang dati. Nang hapong iyon, umalis si Daniel sa resort ng mag-isa. Si Elena ay nanatili, sinubukan siyang bigyan ng space. Umaasa siyang kailangan niya ng oras upang iproseso ang lahat. Hindi niya sinagot ang kanyang mga text o tawag sa loob ng ilang oras. Umupo siya sa balkoni na pinagmamasdan ang mga alon at nag-aalala tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nang gabing iyon, bumalik si Daniel. Mukha siyang mas kalmado, ngunit mas malayo rin. Umupo silang magkasama ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Tinanong niya si Elena tungkol sa kanyang nakaraan. Kung kailan siya nagsimula ng kanyang transition, kung gaano karaming tao ang nakakaalam, at kung nagplano ba siyang sabihin sa kanya pagkatapos ng kasal. Sumagot si Elena ng tapat. Sinabi niya na umasa siyang sabihin sa kanya bago ang kasal, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi ko gustong mawala ka, ulit niya. Hindi sumigaw o ininsulto ni Daniel si Elena. Nakinig lang siya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi mabasa.
Bago matulog, sinabi niyang pagod siya at gustong matulog ng maaga. Sumang-ayon si Elena, umaasa na ang susunod na araw ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-usap muli at linawin ang mga bagay. Ngunit mayroon ng nasira. Hindi masyadong natulog si Daniel ng gabing iyon. Ayon sa mga investigasyon kalaunan, umalis siya sa silid ilang sandali pagkatapos ng hating gabi at naglakad sa paligid ng dalampasigan ng mag-isa ng mahigit 1 oras. Kinunan siya ng surveillance footage na nakaupo sa tabi ng tubig, nakatingin sa karagatan na ang mga kamay ay nasa bulsa. Nang bumalik siya sa silid, natutulog na si Elena. Kinabukasan ng umaga, naka-schedule silang mag-check out. Naimpake na ni Elena ang ilan sa kanyang mga gamit at nagpaplano siyang kausapin si Daniel tungkol sa pag-uwi ng mas maaga at magkaroon ng isang seryosong pag-uusap, ngunit hindi nangyari ang pag-uusap na yon. Ang nagsimula sa isang tahimik na almusal at isang bukas na file ay naging isang bagay na hindi na mababawi ng sinuman sa kanila. Ang nangyari pagkatapos ay ikinagulat ng buong resort at ginawang isang pampublikong kasong kriminal ang isang pribadong personal na kwento. Ang ika-5 araw ng kanilang pananatili ay nagsimula ng tahimik. Nagising si Elena bandang 7 oras nakahiga pa rin si Daniel sa kama, nakatalikod sa kanya. Tumayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa dalampasigan, nagtataka kung nakatulog ba siya. Mabigat ang katahimikan sa silid. Nilapitan siya ni Elena at marahang tinanong kung ayos lang siya. Sumagot si Daniel nang hindi lumilingon. Dapat na tayong mag-impake sa lalong madaling panahon. Check out na sa loob ng ilang oras. Sinubukang manatiling kalmado, tumango si Elena at nagsimulang magtupi ng kanyang mga damit. Hindi niya pinilit ang pag-uusap. Alam niyang hindi na ayos ang mga bagay ng nakaraang gabi at ayaw niyang makaramdam siya na na-corner. Ngunit sa loob, siya ay balisa. Umaasa siyang magkakaroon ng ilang palatandaan ng pagpapatawad o pag-unawa. Sa halip, nakadama siya ng lumalaking distansya. Nang huli na ang umaga, na-impake na ang kanilang mga gamit at bumaba sila sa front desk upang mag-check out. Napansin ng receptionist ang pagbabago sa kanilang pag-ugali. Hindi tulad ng kanilang nakaraang pag-check-in, walang ngiti, walang pag-uusap. Ibinigay ni Daniel ang mga susi ng silid at naghintay sa labas habang inaayos ni Elena ang bayad. Napansin niya ang kawalan ng pasensya ni Daniel, ngunit wala siyang sinabi. Nagplano silang bumalik sa Georgia nang magkasama sa kotse ni Daniel. Ito ay isang 7 oras na biyahe. Tanong ni Elena, mas gusto mo bang lumipad na lang ako pauwi? Sandaling huminto si Daniel at sinabing, hindi, umalis na lang tayo. Ang unang ilang oras ng biyahe ay tahimik. Nakatuon ang mga mata ni Daniel sa kalsada. Paminsan-minsan ay sinubukan ni Elena na magsalita, nagtatanong kung gusto niyang huminto para sa pagkain o tubig, ngunit maikli ang kanyang mga sagot. Sa isang pagkakataon, malambing siyang nagsabi, alam kong dapat sinabi ko sa iyo ng mas maaga. Nagkamali ako, ngunit hindi ko kailanman sinasadya na dayain ka. Hindi agad sumagot si Daniel. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi niya, hindi lang ito isang pagkakamali. Binago mo ang pundasyon ng lahat. Nanatiling tahimik si Elena. Naunawaan niya ang galit ni Daniel, ngunit umaasa rin siyang ang oras at katapatan ay makakatulong na muling itayo ang kanilang tiwala. Gayunpaman, nadama niya na may nag-iba sa kanya ngayon. Hindi lang pagkalito o pagkabigo, kundi isang bagay na mas malalim at mas hindi mahuhulaan. Huminto sila sa isang gas station sa kalagitnaan ng biyahe. Lumabas si Daniel upang magpakarga ng gasolina. Pumasok si Elena upang gumamit ng restroom. Nang bumalik siya sa kotse, nakatitig si Daniel sa manibela, tulala. Nagmaneho pa sila ng 1 pang oras ng tahimik bago pumasok si Daniel sa isang maliit na motel na malapit lamang sa highway. Sinabi niyang masyado siyang pagod upang magmaneho sa natitirang bahagi ng biyahe. Sa loob ng motel, mabigat ang tensyon. Ang hangin ay naramdaman na malamig kahit na naka-on ang heater. Umupo si Daniel sa gilid ng kama nakatingin sa kanyang telepono. Umupo si Elena sa silya malapit sa bintana. Muli siyang nagtanong kung gusto niyang mag-usap. Marami na akong narinig, mahinang sabi niya. Kailangan ko lang mag-isip. Nang gabi niyon, hindi makatulog si Elena. Nakadama siya ng kawalan ng kaligtasan, hindi dahil sa anumang malinaw na banta, kundi dahil sa kung gaano naging hindi mahuhulaan ang mood ni Daniel. Hindi siya sumisigaw o kumikilos ng agresibo, ngunit ang katahimikan mismo ay naging mapanganib. Tila may kinikimkim siyang isang bagay sa loob at hindi niya alam kung ano yon.
Bandang 2 oras umalis si Daniel sa silid. Hindi nagtanong si Elena kung saan siya pupunta. Naghintay siya ng kinakabahan, pinagmamasdan ang orasan. Bumalik siya pagkalipas ng 1 oras na may maliit na bag mula sa isang 24-hour store, mga snack, tubig, at kung ano ang mukhang isang bagong pocket knife sa lalagyan nito. Hindi niya ipinaliwanag ang pagbili at hindi nagtanong si Elena. Sinubukan niyang maniwala na ito ay isang kaswal na bagay lamang, bagamat sinabi ng kanyang instinct ang iba. Pagsapit ng umaga, sinabi ni Daniel na handa na siyang ipagpatuloy ang biyahe. Umalis sila sa motel at bumalik sa kalsada. Ang mood sa loob ng kotse ay mas malamig kaysa dati. Nadama ni Elena ang lumalaking galit ni Daniel sa ilalim ng ibabaw. Sa isang pagkakataon, nag-alok siyang magpalit ng lugar at magmaneho, umaasa na sirain ang katahimikan. Hindi, sabi ni Daniel. Gusto kong manatiling may kontrol. Ang pangungusap na yon ay nanatili kay Elena. Hindi siya sumagot, ngunit itinala niya ito sa kanyang isip. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagsabi nito na nagpatindig ng balahibo niya. Nang huling bahagi ng araw na yon, huminto sila sa isang liblib na rest area malapit sa hangganan ng estado. Halos walang laman ang paradahan. Lumabas si Daniel at naglakad patungo sa isang maliit na kakahuyan sa likod ng rest stop. Sumunod si Elena pagkatapos ng ilang minuto, tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi siya sumagot. Natagpuan niya siyang nakaupo sa isang bangko nakatingin sa mga puno. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, maingat na sabi ni Elena. Kung ayaw mo na sa akin, naiintindihan ko. Ngunit kailangan kong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang lumingon si Daniel sa kanya. Kailangan ko lang makipagkasundo dito, sabi niya. Sa'yo? Sa hindi ko alam. Umupo sila ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Nagsimulang umiyak si Elena. Hindi malakas, kundi tahimik na luha lamang. Hindi siya sigurado kung ito ay mula sa kalungkutan, takot, o pagkaubos. Hindi siya inalo ni Daniel. Tumayo siya at naglakad pabalik patungo sa kotse. Nang makarating sila sa wakas sa Georgia, pumasok si Daniel sa kanyang driveway at sinabing, maaari kang manatili dito ngayong gabi, ngunit sa tingin ko kailangan natin ng space pagkatapos nito. Sumang-ayon si Elena. Masyado siyang pagod upang makipagtalo o magpaliwanag. Dinala niya ang kanyang bag sa loob at dumiretso sa silid tulugan ng bisita. Nag-text siya sa isang kaibigan ng gabing iyon na nagsasabing, sa tingin ko alam na niya ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Natatakot ako, ngunit sinusubukan kong manatiling kalmado. Ito ang huling mensahe na ipapadala niya bago ang gabi ng insidente. Ito ay ang gabi ng kanilang ika-6 na gabi pabalik sa Georgia. Nanatili si Elena sa bahay ni Daniel simula nang bumalik sila mula sa Florida. Bagamat mabigat pa rin ang tensyon sa pagitan nila, umasa si Elena na ang pagkakaroon ng space sa araw ay makakatulong na palamigin ang mga bagay. Umalis si Daniel ng umagang iyon nang hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Hindi nagtanong si Elena. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang araw sa loob, hindi sigurado kung mananatili ba siya o alis. Bandang 8:30 bumalik si Daniel sa bahay. Nagdala siya ng takeout na pagkain at inilagay ito sa kitchen counter. Nagulat sa kilos, marahang nagtanong si Elena, para sa ating dalawa yan. Tumango si Daniel. Dapat tayong kumain. Umupo sila sa maliit na mesa ng tahimik. Sinubukan ni Elena na humanap ng mga salita upang tulay ang emosyonal na agwat sa pagitan nila, ngunit walang naramdamang ligtas na sabihin. Pagkatapos ng ilang kagat, tahimik na nagsalita si Daniel. Marami akong iniisip tungkol sa lahat. Tungkol sa iyo, tungkol sa atin, tungkol sa katotohanan. Inilapag ni Elena ang kanyang tinidor. Okay, dahan-dahan niyang sabi, hindi sigurado kung saan patungo ang pag-uusap. Nagpatuloy si Daniel, hindi ko inakala na ako ang magiging uri ng tao na mangyayari ito. Pakiramdam ko ay niloko ako na hindi ako binigyan ng pagpipilian. Malambing na sumagot si Elena, palagi kang may pagpipilian. Hindi ko kailanman sinubukan na bitagin ka, Daniel. Minahal kita. Mahal pa rin kita. Hindi agad sumagot si Daniel. Tumingin siya kay Elena, pagkatapos ay tumingin sa malayo. Ang silid ay muling bumalot sa katahimikan. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Elena na maglinis. Sinabi ni Daniel na siya na ang gagawa nito. Nagpunta si Elena sa silid ng bisita at umupo sa kama, nagte-text sa kanyang kaibigan.
Kalmado siya ngayong gabi. Naghapunan kami. Sinusubukan ko pa ring malaman kung aalis ba ako bukas. Iyon ang magiging huling komunikasyon niya. Bandang 11:15 iniulat kalaunan ng mga kapitbahay na nakarinig sila ng malalakas na boses. Sinabi ng isang kapitbahay na tila isang lalaki ang sumisigaw ng isang bagay tulad ng, "Nagsinungaling ka sa akin," na sinundan ng tunog ng malakas na pagbagsak. Sabi ng isa pa, tumagal lang ito ng ilang minuto, pagkatapos ay naging tahimik ang lahat. Ayon sa ulat ng pulisya, mabilis na naganap ang sumunod na nangyari. Pumasok si Daniel sa silid ng bisita kung saan nagsimula ng magpalit ng damit si Elena para matulog. Nag-away sila ng maikli. Si Elena, nagulat sa kanyang bigla ang galit, sinubukan siyang pakalmahin. Sinabi niya sa kanya muli, "Hindi ko kailanman ginustong saktan ka. Gusto ko lang ng buhay kasama ka." Ngunit ang emosyon ni Daniel ay tumindi ng higit sa katwiran. Ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman niya ay naipon sa loob ng ilang araw, at nang gabing iyon ay nilamon siya nito. Humigit kumulang 11:20, pumasok si Daniel sa kusina at bumalik na may dalang kutsilyo na binili niya ilang araw na ang nakalipas, ang parehong kinuha niya sa 24-hour store malapit sa motel. Kinumpirma ng surveillance footage at mga resibo na nagbayad siya ng cash para sa item. Sa silid tulugan, naganap ang isang pakikipaglaban. Ang ebidensya mula sa pinangyarihan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtutol, mga nakabaligtad na muebles, punit na tela, at mga defensive wounds sa mga kamay at braso ni Elena. Lumaban siya upang protektahan ang kanyang sarili. Sinaksak siya ni Daniel ng maraming beses sa itaas na bahagi ng katawan at tiyan. Isang kapitbahay na nakatira sa tabi-tabi ay nagpatotoo kalaunan na nakarinig siya ng isang sigaw na tumagal lamang ng ilang segundo bago ito naputol. Pagkatapos ay tinawagan ni Daniel ang 911 mismo sa 11:27 ang kanyang boses, ayon sa call recording, ay nanginginig ngunit kalmado. Sinabi niya sa dispatcher, "Sinaksak ko ang isang tao. Ang asawa ko. Sa tingin ko, mamamatay na siya. Pakiusap, magpadala kayo ng isang tao." Nang dumating ang mga paramedics, si Elena ay natagpo ang hindi tumutugon, nakahiga sa sahig sa tabi ng kama. Sinubukan nilang iligtas ang kanyang buhay, ngunit idineklara siyang patay sa pinangyarihan bandang 11:45. Si Daniel ay dinala sa kustodya ng walang pagtutol. Sinabi niya sa mga opisyal, "Hindi ko kinaya. Nalaman ko ang mga bagay na hindi ko dapat malaman. Nawalan ako ng kontrol." Walang nakitang drugs o alkohol ang pulisya sa kanyang sistema. Narecover ang sandata at sinelyuhan ang bahay para sa investigasyon. Kinumpirma kalaunan ng medical examiner na namatay si Elena mula sa maraming saksak at sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa panahon ng pag-atake. Mabilis na kumalat ang balita ng insidente sa parehong lokal at pambansang media. Maraming naunang ulat ang nakatuon sa katangian ng relasyon at ang pagtuklas sa transgender na identidad ni Elena na nag-udyok ng debate online at sa komunidad. Si Daniel ay kinasuhan ng second-degree murder at ikinulong ng walang piyansa. Ang kanyang unang paghaharap sa korte ay maikli. Nagpakita siya ng kaunting emosyon at nagsalita lamang upang kumpirmahin ang kanyang pangalan. Ang mga kaibigan at pamilya ni Elena ay labis na nagdalamhati. Ang kanyang mga magulang, na nakatira sa ibang estado, ay naglakbay patungong Georgia kinabukasan upang kilalanin ang bangkay. Sinabi nila kalaunan sa mga reporter na hindi niya nararapat ito. Siya ay tapat, mabait, at puno ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Ang pagpatay kay Elena ay naging higit pa sa isang kasong kriminal. Nagtataas ito ng mahihirap na katanungan tungkol sa pagtatangi, identidad, at ang emosyonal na kahihinatnan ng mga sikreto sa relasyon. Ngunit ng gabing iyon, sa loob ng tahimik na tahanan sa Georgia, nagtapos ito sa karahasan. Isang sandali na kumitil ng buhay at nagpabago ng marami pang iba magpakailanman. Kasunod ng gabi ng pananaksak, inaresto si Daniel Carter at kinasuhan ng second-degree murder. Siya ay ikinulong ng walang piyansa sa Fulton County Jail. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nangolekta ang pulisya ng pisikal na ebidensya, nagtanong sa mga kapitbahay, at sinuri ang mga phone records ni Elena. Kinumpirma ng forensic report na gumamit si Daniel ng kutsilyo sa kusina upang saksakin si Elena ng maraming beses.
Ang mga defensive wounds sa kanyang mga braso at kamay ay sumuporta sa konklusyon na sinubukan niyang labanan ang pag-atake. 2 linggo pagkatapos ng kanyang pag-aresto, humarap si Daniel sa korte para sa kanyang preliminary hearing. Sinuri ng hukom ang tawag sa 911, mga larawan mula sa pinangyarihan, at paunang patotoo mula sa mga responding officers. Humiling ang public defender ni Daniel ng mental health evaluation, na sinasabing ang kanyang kliyente ay hindi matatag sa emosyon sa oras ng insidente. Ipinagkaloob ng korte ang kahilingan. Sumailalim si Daniel sa isang psikolohikal na pagtatasa na nagtapos na wala siyang kasaysayan ng sakit sa pag-isip, ngunit nagpakita ng mga palatandaan ng emosyonal na kawalang tatag na naugnay sa stress, mga issue sa personal na identidad, at hindi nalutas na galit. Gayunpaman, nabanggit din ng pagtatasa na si Daniel ay may kakayahang maunawaan ang tama mula sa mali at may kakayahan na tumayo sa paglilitis. Ang kaso ay nagpatuloy sa paglilitis 6 na buwan pagkatapos. Iginigit ng mga prosecutor na pinlano ni Daniel ang pag-atake. Nagpakita sila ng ebidensya ng pagbili niya ng kutsilyo ilang araw na ang nakalipas at pagsupil sa kanyang galit hanggang sa sumabog ito ng marahas. Binigyang diin din nila ang mga mensahe ni Elena sa mga kaibigan na nagpapakita ng kanyang pag-aalala tungkol sa pag-ugali ni Daniel pagkatapos ng honeymoon. Binigyang diin ng prosecution na may mga pagpipilian si Daniel. Maaari siyang umalis sa kasal, humingi ng counseling, o lumayo na lang. Sa halip, nanatili siyang tahimik at sa huli ay pinili ang karahasan. Hindi itinanggi ng depensa na pinatay ni Daniel si Elena, ngunit iginigiit na kumilos siya sa isang estado ng emosyonal na shock matapos malaman ang tungkol sa nakaraan ni Elena. Sinasabi nila na nakaramdam siya ng matinding pagtataksil at pagkalito at ang kanyang mga aksyon ay hindi pinaghandaan. Humiling ang defense team ng mas mababang kaso na manslaughter. Tinawag ang mga saksi mula sa magkabilang panig. Nagpatotoo ang mga kaibigan ni Elena na gusto niyang sabihin kay Daniel ang tungkol sa kanyang kasaysayan ng kasarian, ngunit natatakot na mawala siya. Umaasa siyang magkaroon ng pag-uusap na yon sa panahon ng kanilang honeymoon, ngunit natuklasan ni Daniel ang katotohanan bago siya nagkaroon ng pagkakataon.